lang naman ang gear ratio yan, kinalamang ng 54. Pero malaki yung pagkakaiba sa performance. What's up mga pengo? And welcome to another episode. So ngayon mga pengo, on this episode ay i-review natin tong Maruti Sprocket na Gold Edition. Ibigay ko sa inyo yung review dito. Nakikita nyo naman magandang ibang banking to, no? Naka 5th gear ako. Banking muna tayo. Mga bengo, simulan na natin ang ating discussion. Tanong sa ating karamihan, bakit tayo nagpapalit ng sprocket? Anong benefit kung magpapalit ng sprocket? Pang racing ba? Pang top speed? Pang daily use? Pang traffic? Yan, patay. Yan ang didiscuss natin. Ang stock sprocket ng Yamaha R15 version 3 ay 1448. So ano yan, yung settings ng Yamaha ay for tipid mode, para fuel economy. Minamap nila kung ano yung pinakang bagay sa runny or in transmission na nilagay nila dito sa ating engine. Bawat ano natin change the combination of sprocket ay apektado yung speed, yung arangkada mo, yung acceleration, yung pagbuelo mo, apektado yan. And kung sa road mo ba gagamitin, so on tipid mode, mas okay yung stock. Pero kung mas gusto mo yung mga adrenaline rush, tas medyo may konting tweaks sa cornering, yung mga racer nagbabagay ng mga sprocket conforme doon sa mga racetrack o kaya dito sa mga dinadaanin natin na curve. Kung malasigsag, kailangan mo ng more acceleration, more torque. Yan, di mo kailangan ng super high speed na combination ng sprocket kasi nga hindi ka naman dire-diretso, no? So ngayon, yung gamit natin sprocket ay Maruti Sprocket. Nagbebenta tayo niyan mga pengyo. So Maruti Sprocket Gold Edition 1450 combination with the Maruti Gold Chain na heavy duty. So ang price yun ang price ng ating sprocket na R15 version 3 ay 2,600. Then yung mas malaki na 1554 for pwedeng pang race track
ay 2,800 pesos. Hindi pa kasama yung shipping fee. So pwedeng LBC, Shopee. Sa cornering magandang gamitin yung 1450, lalo na kapag single rider ka. Magaan siyang dalhin at very easy sa'yo yung mga cornering. Saka mabilis umatak ang 1450 kaysa sa stock. Sa stock kasi mabagal siya mag take off. And pag downshifting, random ko na yung damba ng konti. Kasi ito teka, 4 gear ako. Hello. Downshifting, random ko yung engine brakes. I-compare ko lang dun sa may stock. Pag nagda-downshift ako, lalo pag palusong, ano siya, tuloy-tuloy siya, parang walang preno. Wala siyang engine brake pag stock combination. Dito sa 1450, mga pengyo, ay mas mabilis ako maka-overtake. Although 5th gear, 4th gear yung pinang ginamit ko, no. Dito maganda mag cornering Yan, papakita mo na sa inyo yung performance nito. Lagot. Yan engine brake. Overtaking very easy dito sa 1450. Kaya lang may basa. Tapos pag binobomba mo, ano siya, dito sa 4th gear, may may tweaks or may konting damba. Ano man, bilang rider, gusto natin na may dumadamba. Oh, ganda ng kalsada dito. Alright mga pengo, para sa akin yung engine brake, kasi pangkaraniwan kasi, di ba, pag ganitong itong downhill tapos may kurba pa, kailangan mo mag 4th or 4th gear saka 3rd gear. Para sa akin sakto yung gigil ng makina dito sa pag downshift natin. Hindi siya gigil, kasi pag gigil masyado, lakas mag-init ng engine. Random mo yun. In the long run, nanlalata yung motor mo. Dito maluwag. Kumbaga sa paghinga, maluwag yung paghinga mo, walang sakit.
Pero pag masyadong gigil na tulad dito, teka, sa second gear ko parang sa second gear, yan, umuungol yan, lakas mag-init ng engine yan. So ang lakas makapanlata ng performance ng ating motor na R15. Kaya dito naman saktong-sakto lang ang 1450. Pag tinaas mo pa ng rear sprocket or binaba mo yung front sprocket, masyadong gigil siya. Konting-konti lang damba kasi hindi naman tayo mag exhibition, kaya hindi natin kailangan ng super lakas ng damba. Ito tayo, i-recta muna natin. Mahangin mga pengyo, salubong ako sa hangin. Alright mga pengyo, maraming sasakyan dito. Nandito na tayo sa PAMI. So 8 AM meron tayong gagawing part ng ating vlog, which is acceleration and ano pa, yung iba-ibang makikita natin. So start natin yung motor natin. Start natin. Yan, start natin yung motor. Tapos ang isa sa mga gusto ko dito sa sprocket combi natin ay 1450. Pag pisa mo ng clutch, then nag first gear ka, yan, hindi siya ano, yung kumakadyot. Hindi siya kumakadyot. So explain ko lang sa ating 1554, kasi nag 1554 ako. Meron din ako review niyan. So tingnan niyo lang yung previous vlog ko, yung episode na yun. Lalagay natin sa card. And pag nag first gear ako doon sa 1554, pag ganyan ko, ang lakas ng kadyot, gumaganon yung motor, parang bante. So plus 1 ako dito sa 1450, hindi siya makadyot. Yun ang napansin ko dito. Sa acceleration, good siya on heavy traffic. Mas malakas yung arangkada niya kaysa sa stock. Acceleration, alam ko 0 to 100 mga 9 seconds to 12 seconds. Sa stock yata mga 11 seconds to 13 seconds. Pero sa 1554, mas maga kong nare-reach yung 100 kph. Sana walang huminto dun, para matest rin natin yung 0 to 100. Yung top speed, wala tayong makukuha top speed dito, maikli yung kalsada. So testing natin yung acceleration ng 1450. Diba? Diba? Alright, mga pengyo, nakita nyo ba yung pag acceleration, pagpalit ko ng gear,
yung ano, dumadamba. Dumadamba siya. Maganda yun, yung dumadamba na pag binigla mo, maganda sa cornering yan kasi mas malakas yung torque. Kailangan mo ng, sa cornering kasi kailangan mo ng gigil ng konti, huwag lang sobra. Kung pang biyay lang, pang long ride, sakto na to yung konting damba. Saka ito mga pengyo, no, kung sa dambaan lang mas malakas yung 1554. Kapalagay ko nahihirapan ng engine ko doon sa mas malaking sprocket na 5040. Magkalapit lang naman ang gear ratio yan, 0.2 yung kinalamang ng 54, pero malaki yung pagkakaiba sa performance. And now yung diba pag remekta ka o kaya yung mga gantong speed 60, mga 60 to 80, pag nilargahan mo yung throttle mo, yung gas, hindi siya masyadong bumabagal. Kumbaga tuloy-tuloy yung under nya kahit na nag-release ka ng gas. Pero sa 1554, pag nag-release ka ng gas, they accelerate, mabilis siyang bumagal. Ito sakto lang naman, sakto lang yung speed nya. Pero itong ating motor ay napakatipid dahil yan sa BBA. Pag yung BBA natin, pag nagka 7,000 RPM nag-high lift, pag nag-high lift yan mas lalakas yung motor. So pag malakas yung motor, malakas yung pag buwelo mo, kaya mas matipid sa gas. Kaya yung fuel consumption, siguro pag uwi ko ay pipicturean ko tapos lalagay ko dito sa screen kung ano yung fuel consumption. Siguro mga, dahil hindi ko na reset, hindi ko mapakita ng ng live. Utang na. May lupak. Nasa Pangil, Laguna na tayo. Screenshot ko yung fuel consumption saka yung average speed natin na kukuha. Meron ditong option sa screen natin na average ng fuel consumption saka speed, average speed. And then sa traffic naman, maganda ito kasi start and stop, mas malakas yung arangkada, mas mabilis umandar. Okay din sa akin sa city driving. Itong 1450 okay din sa may angkas, may back ride, kasi mas malakas yung arangkada. Yung stock nga ka-under ng may back ride yung pa kayang 1450 naglakas tayo ng acceleration. Yon mga pengyo, kumaliwa na tayo dito sa papuntang Kaliraya, and subukan natin yung 1450. Yan, tulad nyo, no?
sakto lang yung ano, yung gigil. Tangin lang yan. Okay, lifting dito. Hindi siya maganit, hindi siya lumalagutok, hindi siya lumalagutok. Sakto lang. Saka sakto yung ano ko, yung pihit ko, no? Malalim pala. Nagbitaw ako ng gas ah. Yan o. Lisi pa ano. Obya. Alright. Nandito na tayo sa taas. Alright, oh. May karera ng jet ski, oh. Ayun, oh. May jet ski. Doon, oh. Alright, 8:46. So, saan ako sa Mabitak, nag-reset ako ng fuel consumption. You know, 53 na merong hataw na konti. So, not bad. So, mamaya malalaman pa natin. Then, average speed 46. Namimingwit yung mga bata pang ulam-ulam sa kanilang bahay. Alright mga pengo, no? Shout out nga pala sa yung pinaka ginawa kong group R15 and R3 owners GC. Medyo marami kayo kaya di ko isa-isahin. Sana maging active kayo lahat. Then syempre yung ating grupo Yamaha R15 or Owners of the Philippines. So shout out sa inyo kay Press TJ, kay Doc Rai, and kay Sir Toto, Sir Sandy Gutierrez, yung kababayan natin. Shout out sa R15 MNR. Yan, ang tagal na nating walang ride. Siyempre shout out natin ang mentor natin sa motor at sa bike, kaya tayo nagka-bike. Saka i-follow nyo, i-subscribe nyo, and i-share nyo ang ating idolo sa pagbabike at sa pagmumotor. Kapasay ng tuhod yan. And shout out kay Bayayo Adventures. So more rides to come, more bike to come, and sana magmotor ka na. Shout out din sa mga subscriber natin. Nakaka-encourage na magpatuloy, no? Inisip ko nga parang ayaw ko na. So ngayon mga penyo, ito yung pinunta ko dito. Super fresco, hangin. Yun ang na-share ko
yung performance ng ating Maruti sprocket 1450 Gold Edition. Yun ang mga nare-review ko as long time owner na or user ng Maruti sprocket. Okay siya, made in Taiwan, long lifespan, durability, mas maganda sa long ride. Ito yung set ko, mas maganda sa long ride. Itong gamit ko ngayon 1450, tapos pwede siyang mag open pipe. Alright mga pengo, comment down below sa comment box kung okay ba or may natutunan kayo dito sa ating vlog ngayon, ating episode ngayon. Kung okay ba siya sa inyo itong 1450, recommended ko. Alright mga pengo, sa mga naka-Maruti sprocket, ano yung experience nyo? Ano yung settings nyo ngayon? Nasa R15 version 3, 1450 ba? Or 1554? And nga pala, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Arching Motovlog. Hit nyo lang ang subscribe button and bell notification for more updates and episode. Pengo, until next time, stay safe and ride safe always. Bye bye. Sana oil may kasama.